Habang si US President Donald Trump ay naglalakbay sa Middle East para sa mga diplomatic meetings, si Ripple naman po ay abala rin sa kanilang sariling misyon sa rehiyon. Sa video na ito ay iisa-isahin natin ang mga nangyari, ano ang mga pinag-usapan ni Pangulong Trump at ng mga crypto leaders sa gitnang silangan at bakit po mahalaga ito sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At sa isang tingin, parang magkaibang event ito. Pero kung susuriin natin ng mabuti, parehong gumagalaw ang US government at si Ripple sa iisang direksyon. Ang palakasan po ang koneksyon ng Amerika sa Middle East, lalo na pagdating sa finance at saka technology. Kaya ang tanong ay ano ba talaga ang nangyari at ano ang epekto nito sa crypto market. Kaya yan ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, source po ng ating balita dito ay ang The Crypto Basic. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang ginawa ni Pangulong Trump sa Middle East at paano po ito konektado sa crypto. Habang si Pangulong Trump ay nasa isang state dinner sa Qatar kasama ang emir ng bansang iyon na si Sheikh Tamim. Yan, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Nakipagpulong din siya sa ibang world leaders gaya po ng ni Syrian leader Ahmed Al-Shara sa Saudi Arabia. At ano ang layunin? Yan, ang layunin po ay para palakasin ang ang economic relationship po ng US sa mga bansang ito. Sa katunayan ay naganap po ang pinakamalaking aircraft order mula sa Boeing na tinatayang aabot po sa halagang $1.2 trillion. Bukod pa riyan, inannounce rin ang mga bagong kasunduan ng US tech companies patungkol sa artificial intelligence or AI. Pero hindi lang yan ang mainit na balita. May isa pang malaking kaganapan. Isang $2 billion na transaction ang inihayag gamit ang isang US dollar peg stablecoin na tinatawag po na USD1 at ito ay konektado sa Trump family. Ang digital asset na ito ay nakapeg or nakaangkla sa halaga ng US dollar at ini-issue ng isang kumpanyang tinatawag na World Liberty Financial. Ang mas nakakagulat, si President Donald Trump mismo ang tinukoy bilang Chief Crypto Advocate ng kumpanyang ito. Kaya malinaw na hindi lang siya basta suporta ng crypto, pero personal po siyang kasali at makikinabang sa mga ganitong transaction. Ngayon ay ano naman ang ginawa ng Ripple sa Dubai at bakit po ito mahalaga? Habang si Pangulong Trump ay abala po sa mga world leaders, si Ripple naman ay may sariling misyon sa Dubai. Dumalo po ang mga executives ni Ripple kabilang na ang kanilang president na si Madam Monica Long sa 2025 FinTech Summit sa Dubai. Dito nakipagkita sila kay Emirates Group Chairman Ahmed bin Said at sa iba pang matataas na opisyal ng UAE. At ano ang kanilang tinalakay o pinag-usapan? Yan, pinag-usapan po nila kung paano po palalaguin ang digital payment infrastructure at magpabilis ng cross-border transactions gamit ang blockchain. Ang highlight ng meeting ay ang pagbibigay po ng lisensya ng Dubai Financial Services Authority kay Ripple nitong March 13, 2025. Ibig sabihin ay pinayagan na si Ripple na mag-operate bilang regulated digital payments provider sa loob po ng Dubai International Financial Center. At dahil dito ay biglang lumakas ang galaw ni Ripple sa buong Middle East. Maraming traditional financial institutions at saka crypto-native firms ang nagsimulang makipag-ugnayan kay Ripple para gamitin ang kanilang blockchain services. Ayon nga sa survey na ginawa ng Ripple noong 2024, 64% ng finance executives sa Middle East at saka Africa ang naniniwala na ang bilis po ng settlement ang pinakamalaking value ng blockchain technology sa international payments. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin nito para kay XRP?
Matapos po ang lisensya at meetings sa Dubai, mas naging agresibo si Ripple sa pag-expand sa rehiyon. At dahil dito, may posibilidad na lumakas po ang demand kay XRP, ang native token ng Ripple network. Tandaan natin, tuwing may bagong adoption o partnership si Ripple, madalas itong nagdudulot ng paggalaw sa presyo ni XRP. Posible ring mas tanggapin si XRP sa mga institutional payment systems sa Middle East. Kung dati ay kung dati ay mga banks lamang sa Asia at saka Europe ang gumagamit kay XRP, ngayon mukhang handa na rin ang Middle East na yakapin siya bilang solusyon sa mga mababagal at mahal na cross-border payments. Ngayon, bakit po sabay gumalaw si Pangulong Trump at ang Ripple sa Middle East? Kung mapapansin po ninyo mga crypto, tila hindi coincidence ang timing ng pagbisita ni Pangulong Trump at ng Ripple executives sa Middle East. Sa isang banda, si Pangulong Trump ay kilalang pro-crypto leader. Sa kabilang banda naman, si Ripple ay isa sa mga pinakamatagal ng kumpanya sa crypto space na seryoso sa regulation at integration sa real-world finance. Habang si Trump ay kumukuha ng business deals para sa US at isinusulong ang stablecoin na konektado sa kanyang pamilya, si Ripple naman ay bumubuo ng financial bridges gamit ang blockchain. Sa madaling salita, sabay po nilang itinutulak ang paglawak ng crypto sa traditional na mundo ng finance. Isang galaw na tiyak na makakaapekto sa buong crypto ecosystem. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, una po sa lahat, ang paglaganap ng blockchain adoption sa Middle East ay magdadala ng mas mataas na demand para sa crypto, lalo na sa mga tokens gaya ni XRP. Kung may hawak ka nito ngayon, maaaring makita mo ang pag-angat ng presyo sa mga susunod na buwan kung magpapatuloy ang adoption trend. Pangalawa, ang pagpasok po ng stable coins gaya ng USD1 na may suporta mula sa mga bigating politiko tulad ni Pangulong Trump ay nagpapakita na papunta na ang crypto sa mas mainstream na direksyon. Kapag naging mas tanggap na ito sa mga institution at gobyerno, mas marami ring oportunidad para sa mga global remittance at saka financial innovations na pwedeng makinabang ang mga OFW at ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. At pangatlo, ang balitang ito ay patunay na ang crypto ay hindi na basta-basta lang speculative asset. Isa na itong technology na tinatanggap ng mga bansang may malalaking ekonomiya. Kaya kung dati ay duda ka pa sa crypto, ngayon ay panahon na para pag-isipan mong seryosohin ang pag-aaral at pag-invest sa industriya na ito. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, itong sabayang galaw ni na Pangulong Trump at Ripple sa Middle East ay isang malaking hakbang pasulong para sa crypto industry. Hindi man natin agad makita ang epekto nito sa presyo ng XRP o ng iba pang tokens, pero sa long term ay magbubunga ito ng mas malawak na paggamit ng blockchain sa totoong buhay. Bilang isang Pinoy crypto enthusiast, mahalaga na maging mapagmasid po tayo sa mga ganitong balita, lalo na kapag galing ito sa mga leaders at saka regulators. Ang mga partnerships at legal na lisensya na gaya ng kay Ripple sa Dubai ay nagpapakita kung aling mga project ang seryoso sa kanilang dayunin at hindi lang basta hype. Sa kabuuan, ang payo ko po ay kung holder ka ni XRP o interesado ka sa mga ganitong klaseng projects, patuloy mo pong pag-aralan ang mga developments. Tandaan, ang impormasyon ay kapangyarihan at sa crypto, nauuna sa balita ang kadalasang nauuna rin sa kita. Kaya mga ka-crypto, manatili po tayong mapanuri, edukado at bukas sa mga bagong technology. Dahil sa panahon ngayon, hindi na sapat na tayo ay marunong mag-ipon. Kailangan din nating matutong mag-invest para sa kinabukasan.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.